Hi guys! Nakapunta na ba kayo dito sa Edo Wonderland? Ang ganda pala dito, no? Alam nyo ba pag nagpunta kayo dito, para kayong nag-time travel. Kasi sa loob nito, ayun nga tinatawag na Edo Jidai. So yung Edo Jidai ay nagsimula ng 1603 hanggang 1868. So bali 250 years na Edo Jidai yung tinatawag dito sa Japan. So ito daw yung time na pinakamapayapa at pinakamatatag ang bansang Japan. Ito rin yung time na merong mga samurai. So pag pumasok kayo dito, makikita nyo talaga kung ano ang itsura ng Japan nung unang panahon, nung time na yan. At nakakatuwa rin dito, marami silang activities na isinasali yung mga guest ba. Meron silang mga pa-challenge, yung parang may hahanapin kayo, magbe-bring me kayo, yung mga ganon, may mga pa-premyo din. At ayan, marami silang mga spot dito na magandang magpa-picture. So itong araw nga na to ay weekdays kasi, kaya ayan, medyo konti ang tao, kaya talagang ma-enjoy nyo talaga yung lugar. Saka kung gusto nyo lang ng tahimik para maglakad-lakad kayo na para kayong nasa probinsya ng Japan. So ayan, meron ding mga corner dyan na pwede kayong makipaglaro talaga dito sa mga staff dito. Marami talaga pwedeng gawin. Kakaiba siya doon sa nakasanayan natin na Disneyland o Universal. Dito iba, tahimik lang, lakad-lakad ka lang. Tapos nakikita mo kung ano yung mga meron nung unang panahon dito sa Japan. Tapos sa loob niyan, ayan, parang forest talaga siya, puro Japanese garden. So kung mahilig kayo sa mga Japanese garden, magkakaroon kayo ng mga ideas dito kung paano kayong maggawa ng Japanese garden nyo. So ayan, meron ding mga ganyan na mga water wheel ba yan? O, di ba? Maganda siya. At meron din dito silang studio. Yan, pwede ka mag-rent ng kimono tapos magpa-picture ka diyan o kaya maglakad-lakad ka dito sa loob nito. Tapos marami ding mga souvenir shops na pwede kayong bumili ng mga souvenirs, mga handicraft na nung unang panahon ginagamit. Halimbawa, yung mga panlagay sa ulo, sa buhok na mga suklay. At yan, meron din mga restaurant dito na, ayan, obento style ang mga restaurant dito. So, ang ganda nung kanilang lagayan ng tubig, di ba? Ayun. At ito ang pinaka-highlight dito, yung parade ng Oirang. So, yung Oirang naman, isa siyang profession nung unang panahon, mas mataas siya kaysa sa geisha. Tapos, ayan, ang show na to, ganyan yung ginagawa niya. Naglalakad siya ng dahan-dahan, suot niya yung okubo na tinatawag. Isa siyang sandals ng Japan Geta na mataas. So ayan, kaya merong nakaalalay sa kanya para nga siguro hindi siya madapa, 'di ba? So ayan. Ito talaga yung nakaka-amaze, 'di ba? Makita mo talaga nung unang panahon na merong ganitong tradisyon dito sa Japan. So bukod sa